Amen. So mga kapatid, para sa ating morning revival preview, ang schedule natin ngayon ay week 1, day 2. Magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. Daniel 2:34 to 35. You were watching until a stone was cut out without hands, and it struck the image of its feet of iron and clay, and crushed them. And the stone that struck the image became a great mountain and filled the whole earth. So itong verse ay galing sa Daniel 2:34 to 35. So hindi siya ganun kadaling intindihin. So tingnan natin kung anong paliwanag ng ministeryo. May isa pang verse dito, Job 42:5 to 6. I had heard of you by the hearing of the ear, but now my eye has seen you. Therefore, I abhor myself, and I repent in dust and ashes. So ito namang verse na ito ay binanggit sa aklat ni Job. So mismo si Job ang nagsalita dito. So tingnan natin ang mga paliwanag ng ministeryo tungkol dito. So mga kapatid, magbabasa na ako. This great image in Daniel 2:31 to 45 signifies the aggregate of human government throughout human history. From the beginning of human government in Babel, that is Babylon in the land of Shinar, as signified by the heads, to the termination of human government in human history in the Roman Empire with the 10 kings as signified by the 10 toes. So hindi ganun kadaling paliwanag to. Anyway, ganito ito. Binabanggit dito na si Daniel nakakita siya ng isang great image. At syempre, itong image na ito ay image ng tao, pero hindi pangkaraniwan. Binabanggit sa atin dito sa ministeryo na itong great image na ito, so mga kapatid, itong great image na nakita ni Daniel ay sumasagisag sa kabuuan ng lahat ng kapamahalaan sa sangkalupaan. Mula nang ito ay nag-umpisa sa Babylon, okay, hanggang sa kailan? Roman Empire with the 10 kings as signified by the 10 toes. Ito ay aabot hanggang sa Roman Empire. Roman Empire. Na kung saan kasama dyan yung 10 hari na sinasagisag ng 10 daliri sa paa ng great image. So, madali naman maintindihan yan. Basta, isipin nyo, ang daming uri ng kapamahalaan dito sa lupa. Halimbawa, merong democracy, malaki yan. Communist, malaki rin yan. Mga bansang merong dictatorship, meron din yan. So, hindi naman masyado marami, pero meron din yan. At yung monarchy, iba-iba. So, iba-ibang mga kapamahalaan dito sa lupa. Pag pinagsama-sama mo lahat yan, yung mga uri ng gobyerno na yan, yan yung simbolo ng great image na nakita ni Daniel. So, yun ang sinasabi sa atin. At ang simula niya ay mula ng Babel. So, mula sa lugar ng Babel na itatag yung unang mga kapamahalaan. At ito ay umiral sa mga kapanahunan. Bakit sinasabing aabot siya sa Roman Empire? Kung tutusin, wala na yung Roman Empire eh. Pero yan Roman Empire kasi, yan yung Europe ngayon. Na ayon sa propesiya, itong Europe na isang continent ngayon ay mabubuo uli, babalik siya, marirevive siya. At 10 bansa dyan ang marirevive. At syempre, dahil meron 10 bansa na sinasagisag ng 10 daliri nung image na nakita ni Daniel,
So yan, 10 bansang yan ay pinangungunahan ng 10 hari. Okay? So yung 10 hari naman ay pinamamahalaan ni Antikristo. So si Antikristo, nasa ilalim niya ang 10 hari, at mula sa 10 hari ay merong napakalaking hukbo. Kasi 10 hari yan, 10 country yan, 10 kingdom yan. Ang laki ng hukbo na yan. No? At hindi lang yan. Maaring may mga malalaking bansa pa rin sa Europe, hindi sa Europe, sa labas ng Europe na sumanib dyan. Nagsanib puwersa, yung mga lalo na yung mga masasamang tao sa mundo at mga masasamang hari. Sasama-sama yan. So yun yung wawasakin. So si Kristo naman dito ay sinasagisag ng isang bato. Pag bato, maliit lang siya. Isang bato na giniba. Isang bato na giniba ng walang kamay. Hindi ng kamay ng tao. No? At ito ay tumutukoy sa crucifixion ni Kristo na hindi isinagawa sa kamay ng tao. Ibig sabihin, hindi yan pinagpasyahan ng tao, hindi yan sinagawa ng kamay ng tao. Kung hindi, sino ang gumawa? Ang Diyos ang gumawa niya. At sa pamamagitan nitong bato, okay, na tinibag, wawasakin niya itong great image na ito. Hanggang sa tuluyang hindi mo na siya makikita dito sa buong sangkalupaan. Mawawala na siya. So, yun yung ibig ipakita sa atin. Okay. At pagkatapos niyan, itong batong ito, sabi niya, magiging isang bundok. At itong bundok na to, pupunuin niya ang buong sansinukob ng kanyang sarili. At ito ay tumutukoy sa kaharian ng Diyos, na siyang kaharian ni Kristo, na iiral sa buong mundo pagkatapos mawala lahat ng kapamahalaan. Kaya yan ang gustong ipakita sa atin. Nang ibig sabihin, itong umiiral na kapamahalaan ngayon, masasamang kapamahalaan to. Mga corrupted, nasa buong mundo ngayon yan. Diba? Mga tiwali. No? Pero, pagdating ni Kristo, no, wawasakin niya lahat yan. Wawasakin. At hindi mo na yan makikita. At magkakaroon lang ng isang kaharian sa buong sansinukob. At yan ay ang kaharian ni Kristo. No? Pupunuin niya ang buong sansinukob, ang buong lupa ng isang kaharian. At yan ay ang kaharian ni Kristo. So yan yung mensahe. So, madali lang naman pala intindihin. Okay, so basahin ko na. Amen. The destiny of the great human image is to be crushed by a stone cut out without hands at its appearing. This stone cut out without hands is Christ. So malinaw na binanggit sa atin. Si Kristo itong batong ito na tinibag ng hindi sa pamamagitan ng kamay ng tao. Kaya siya yung batong tinibag. Ibig sabihin, ang isa na crucified. Through his crucifixion, he was cut by being put to death. And in resurrection, he was cut out to be first the cornerstone for the building up of the church, and the crushing stone to destroy the totality of human government. So yun, ang Panginoon ay dumaan sa crucifixion. So yun yung na-cut out siya. Nang hindi kamay ng tao. At pagkatapos siya ma-crucified, nabuhay siya muli at bilang isa na tibag na bato. Okay. Ang gagawin niya o sa kanyang pagbabalik, unang-una siya ay isang cornerstone. Cornerstone. Panulok na bato. Para saan?
para itayo ang eklesiya. At yan ang ginagawa niya ngayon. Yan ang ginagawa niya ngayon. Okay? At siya rin ang crushing stone, ang bato na humahampas. Para ano? Para wasakin ang kabuuan ng pantaong gobyerno ngayon. So, isang nagtatayo, ano tinatayo, brother? Church. Sa kabilang banda, gumigiba, nagwawasak. Anong winawasak? Ang buong kapamahalaan sa lupa ngayon. Mawawala yan. Isang araw, yung mga kinaiinisan mo mga kapamahalaan, hindi mo na makikita yan. Mawawala lahat yan. At isang kaibig-ibig na kaharian ang iiral dito sa lupa. Wala nang korupsyon, wala nang katiwalian, at ito ay nakatatag sa katwiran ng Diyos. Mag-intay ka lang. Amen. So when Christ, okay, dito, at His appearing as the stone cut out that not by human hands, Christ will crush the great image from the toes to the head. This means that He will strike the 10 toes with Antichrist. With Christ, there will be a newly married bride composed of the overcomers. And with Antichrist, there will be 10 kings with their armies. This war will be a fighting of the earth against the heavens, of men against God. Christ will defeat and destroy Antichrist and the 10 kings. Amen. So parehong magsasagupa yan eh. Si Kristo, dadating. Ang kanyang kasama ay ang mga mandaraig. So yan yung army niya, pagbalik niya. Si Antichrist naman, siya ang nasa tuktok ng isang napakalakas na puwersa sa lupa. Yan ay ang 10 hari na nasa ilalim ng kapamahalaan ni Antikristo. At sa ilalim naman ng 10 hari ay ang malakas na hukbo ng 90 million cavalry troops. 90 million cavalry troops. Ang laki niyan. At yan yung totality ng hukbo na hahamon kay Kristo para sa isang digmaan. Kaya ito ay labanan ng langit at lupa, labanan ng nilikha at ng manlilikha. Ito yung huling gera na mangyayari sa lupa. Amen. Today's reading na ako, in His appearing as the stone cut out not by human hands, Christ will crush the great image from the toes to the head. This means that He will strike the 10 kings with Antichrist. With Christ, there will be His newly married bride, composed of the overcomers. And with Antichrist, there will be the 10 kings with their armies. This war will be a fighting of the earth against the heavens, of men against God. Christ will defeat and destroy Antichrist and the 10 kings. So yan yung sinasabi natin. Isang labanan ng manlilikha at ng kanyang nilikha. Pero kalaunan, wawasakin ni Kristo itong Antikristo, kasama yung kanyang 10 hari. Siyempre, kasama yung kanilang milyong-milyong hukbo na lahat ng ito ay pupuksain ni Kristo. Amen. When Christ comes as the smiting stone, He will not come alone. Rather, He will come with His bride. After His wedding, He will come both as the smiting stone and as the one who will tread the winepress. Antichrist will gather a vast number of evil, rebellious human beings around Jerusalem, thus preparing the grapes to be trodden in the winepress by Christ. So yung ginamit na picture sa atin, yung pigaan ng ubas, yung winepress. No? Kasi ang paggawa ng alak ay sa pamamagitan ng ubas na pinipiga doon sa pigaan. Kaya nilalagay yung mga ubas doon. Tapos merong mga tagapiga. Ang pagkaalam ko,
Ginagamit nila yung paa nila para tapakan yan. Doon sila binabayaran, tapak lang ng tapak hanggang lumabas yung mga katas ng ubas. So ang pagwasak kay Antikristo at sa kanyang hukbo kasama ang sampung hari ay inilarawan sa katulad sa pagpiga ng ubas, sa pigaan ng ubas. Si Kristo dadating siya, yung hukbo, yung mga evil men na nakapaligid sa Jerusalem, ay kanyang pipigain, tatapusin, at idadanak ang kanilang mga dugo na aabot hanggang sa renda ng kabayo. Wow! So yan yung magaganap sa pagbalik ng Panginoon. Tatapusin niya yung mga ganyang klaseng kapamahalaan at puwersa sa lupa hanggang mawala yan totally. At pag nawala na yan, dadali na niya yung kaharian niya. At yung kanyang mga mandarainig, gagawin niya kasamang hari na maghahari dito sa lupa sa loob ng 1,000 taon. Amen. 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 So, Antichrist will even go so far as to say that he is God. And for his enjoyment, will set up his tent between the good land and the Mediterranean Sea. Then Christ, as the God-cut stone, will come with his bride to strike the toes of the image, destroying it from the toes to the hand. In this way, human government will be crushed and terminated. Amen. So, itong Antichrist, i-declare niya na siya ay Diyos. Hindi lang yan. Ilalagay niya yung kanyang tent sa pagitan ng good land at Mediterranean Sea. I-establish niya doon. At si Kristo, ay si Antikristo, sasabihin niya siya ay Diyos at hihingi niya ang mga tao na sambahin siya sa panahon na yan. Pero siyempre, hindi naman lahat ng tao sasamba sa kanya. Meron din, yung mga takot. Pero yung mga naiwan ng mga believers, hindi basta sasambayan, naniniwala ako. Sapagkat bistado na nila yan. Alam nila na yan ay kay Satanas. At ito mga MR natin, yung mga message natin, malaki ang may tutulong nito upang bigyan ng information ito mga believer at mga taong naiwan sa panahon ng Great Tribulation. Amen. The great human image will be replaced with a great mountain, signifying the eternal kingdom of God, which will fill the whole earth. This means that after Christ comes to crush the aggregate of human government, He will usher in the eternal kingdom of God. Amen. So binabanggit sa atin dito na yung great human image, okay, mawawala na yan at mapapalitan ng isang bundok. At yung bundok na yan ay tumutukoy sa kaharian ng Diyos, kaharian ni Kristo na siyang iiral bilang natatanging kapamahalaan dito sa lupa. Wala na yung luma, wala na yung dati. Yung mga nagpasakit sa ulo ng mga tao, yung mga korupsyon na nanggigigil ang mga tao, mawawala naman lahat yan eh. Mag-intay lang tayo. Huwag tayong magmadali. Huwag tayong magmadali. Isang araw, pagdating ng Panginoon, boom, lahat yan. Wipe out. Amen. At yung huling hukbo na iwa-wipe out niya, yung hukbo ni Antikristo at ng 10 hari. Malaki yan. Yan yung pipigain na katulad sa mga ubas. Ang kanilang mga dugo, dadanak. Amen. So I had heard of you by the hearing of the ear, but now my eyes have seen you. Therefore I abhor myself, and I repent in dust and ashes.
This indicates that Job gained God in his personal experience, in addition to knowing God in his vain knowledge by tradition, and that he abhorred himself. Kasi yung istorya ni Job, alam natin na meron siyang kabanalan sa labas at meron siyang pagkamakadiyos. Subalit ang kanyang pagkamakadiyos ay panlabas lang. Panlabas lang. No, ito ay ayon lang sa kanyang mga kaalaman tungkol sa Diyos. Pero wala siya sa God's economy. No, kaya ang Diyos tinuos siya. Inalis lahat ng kanyang mga kayamanan, kinuha ang kanyang mga mahal sa buhay, at siya mismo, sinaling siya ng Diyos, napuno siya ng bumbukol. At yung panahon na yan, napagtanto niya, no, na siya ay makasalanan, na siya ay korap na tao, bagamat may takot siya sa Diyos, subalit wala siyang kalikasan ng Diyos. No, at dahil diyan, sinabi niya, nung panahon na yan yung panahon na narinig niya ang Diyos at nakita ng kanyang mata ang Diyos. Wow! So, isang malaking pagpihit sa buhay ni Job. No, kaya sinasabi rito, seeing God equal gaining God. To gain God is to receive God in His element, in His life, and in His nature. Eventually, this does not make us one with God. This not only make us one with God, it even makes us a part of God. We see God, that we may be constituted with God, yet we do not have any share in the Godhead. Amen. Kasi sa ekonomiya ng Diyos, ang gusto niyang ibigay sa atin ay ang kanyang buhay, ang kanyang kalikasan, na wala si Job. Bagamat siya ay nagpapakabanal sa panlabas. No? Pero pagkatapos siyang tuusin ng Panginoon, tinayo uli siya ng Diyos. No? At siya ay naging isang tao na may buhay at kalikasan ng Diyos. Kaya mga kapatid, ang ating pagiging spiritual, hindi panlabas. Kundi dapat ito ay nanggagaling sa elemento ng Diyos. Ang kanyang buhay at ang kanyang kalikasan na dapat maidagdag sa atin. Amen. So, all of God's redeemed, regenerated, sanctified, transformed, conformed, and glorified people will see God's face. Seeing God transforms us. Because in seeing God, we receive His element into us. As we receive God, a new element comes into us, and the old element is discharged. This metabolic process is transformation. To see God is to be transformed into the glorious image of God, the God-man. This makes us part of God, that we may express God in His life and represent Him in His authority. Amen. So, ang paggawa ng Diyos ngayon sa tao, no, ay hindi i-improve ang buhay ng tao. Hindi siya pabanalin na in a way na maging makadiyos, mahinahon, moral. No? Pero ano niyan, taong ganyan kung wala naman siyang buhay ng Diyos? Sapagkat ang gusto ng Diyos, idalhin ang kanyang buhay tungo sa loob ng tao. Upang sa pamamagitan ng buhay na ito, makagawa siya sa loob ng tao. Gawin niya ang tao na katulad ng Diyos sa buhay at kalikasan, hindi sa pamunuang Diyos. Kaya, importante na magkaroon tayo ng isang matalik na salamuha sa Panginoon kung saan umaabot ang kanyang pamamahagi tungo sa atin. Amen.